Hello, magandang araw sa lahat. Bali, ito tayo ngayon. Mag-share po ako ng kaalaman tungkol sa kung paano tayo gumagawa ng kalmin o pangontra, o anong isasangkap natin o anong mga ginagamit natin sa paggawa ng kalmin. So para ito sa mga, lalo na sa mga nagsisimula pa lang sa spiritual, para matuto din tayo kung gumagawa ng proteksyon sa pamilya natin o kaya sa sarili natin. Lalo na yung mga nagsisimula pa lang manggamot, ay kinakailangan po ito kasi lalo na may mga pasyente tayo na kinulam na barang na espiritu o na engkanto, ay isa itong pangsangkap para maproteksyonan natin ang sarili at pati yung natin, yung mga pasyente. So ganito po yun, ito po yung mga sangkap natin. So bali kanina po ako gumagawa, may mga natatapos na ako dito. Ayan siya. Yan. So hindi pa yan tapos. Kailangan pa yan ilagyan ng tape para hindi siya mababasa sa loob. At pag sinuot ito, pwede siya dalhin sa paliligo natin. Okay. So bali ito siya ang ginagawa natin. So kailangan nyo lang ay meron kayong mga orasyon na alam na pangunta sa masasamang espiritu, kulam, barang, tapos ay isusulat nyo ito sa papel. Kailangan ay typewriting, mas maganda kung ikaw mismo ang magsusulat dito sa papel, wag yung xerox lang. Magsusulat ka lang ng isa at isi-xerox mo lang. So mainam na lahat ay gawa sa sariling kamay mo. Tapos ito, kailangan meron kayong mga testamento gaya nito. Kahit anong testamento ay pwede ipasok natin dito sa gagawin nating kalmin o proteksyon. O kaya pag gumagawa din kayo ng mga garapa, bali ito siya. So meron pa dito, marami po ito. Yan, mga sulat kamay po. Yan, mga orasyon na sulat kamay. So kailangan po ay pag gumagawa tayo dito ng mga proteksyon, ay kailangan ko konsagrihin po lahat ng mga ginagamit natin, simula sa papel, sa mga bato, sa mga sagradong kahoy, o kahit ano paman, o kaya mga langis. So kinakailangan ay bubuhayin muna natin ito bago natin gawin pangsangkap. So alam yan ng mga maraming nakakaalam nito, ng mga antigero o kaya mga manggagamot, kung paano ito bubuhayin. So kaya yung mga bago pa lang sa channel ko, paki-subscribe din po, at saka paki-like and share para marami pa tayong matutulungan, lalo na sa panggagamot natin na libre po yan. Sige. Ganito po. Ayan po mga sangkap ko. Ayan, nakalapag yan lahat. Ayan, mga sangkap yan. So ang gawin po dyan ay ilalagay po natin sa testamento, ipapasok natin sa loob kasama yung sulat sa kamay natin na mga orasyon. So bali ito, ipapakilala ko lang sa iyo, ito yung dignum. Ito ay dignum dugo, lagari siya, isa siyang lagari. So pag maglagari kayo ng kahoy na dignum, magawa kayong ng mga kwintas o langis, kailangan po ay huwag nyo itapon dahil magagamit yan pag gagawa tayo ng kalmin o kaya garapa pang proteksyon.
Ito naman ay sinukuan, lagari pa rin na sinukuan. Yan, sinukuang dilaw. So mapait po ito. So binigay din ito sa isang kaibigan. So tinatawag itong sinukuan ng ahas. Bali magaling ito sa magaling ito dalhin sa mga sa mga kung pumunta kayo sa mga liblib na lugar. Yan sa mga gubat. So maraming ahas po sa gubat. So kailangan niyo ito dalhin para maproteksyonan kayo. Takot sa iyo dito kapag meron kayong dala nito. So isa din itong sangkap sa kalmin po natin. Yan. Ito naman ay isang yan. Ito siya ay isang kahoy. Sinuko ang kahoy. Gaya nito, sinuko ang kahoy, dilaw, pero ito ay naging bato. Yan, bato po ito. Yan. Di ba? So, dilaw siya. So, kahoy siya tingnan, pero isa itong bato. Yan, tingnan nyo, tingnan nyo. Di ba? So, isa siyang bato. So, kung anong bertod ng sinukuan natin, ito din ang bertod niya. So, maganda yung naging bato kasi lahat ng mga masasamang espiritu, elemento o kaya tao ay suko sa iyo. Yan. Maganda din ito sa mga pangsangkap din sa mga pangproteksyon dahil lahat ay susuko sa iyo, lalo na yung mga masasamang espiritu. Ito naman ay yung ginawa ko noong nakaraang buwan. Pinukpok ko ng martilyo yung batong kidlat. Yan. So maganda itong batong kidlat. Hindi lang pang proteksyon sa sa mga masasamang espiritu, masamang elemento, maganda din ito proteksyon sa mga masasamang tao. Yan. Pag meron ka nito, merong ganitong sangkap, yung mga panangga mo ay mas mainam kasi mahirap ito hanapin. Yan. Ito siya. Yan. Yan. So ito naman ang tinatawag na coral, puting corales. Yan, makikita yan sa ilalim ng dagat. So pinukpok ko lang para maging pino siya para mapasok natin sa kalmin. Kasi yung kalmin na ginagawa natin ay maliit lang. Yan siya. So maganda din yan. Maganda din ito. Kailangan lagyan ng langis kapag ihalo mo sa kalmin. Iba kasi dito ilagay sa garapa. Kasi yung bertod nito ay pampabalik daw ito. Ayon sa mga salaysay ng iba ay ito ay maganda sa pangsumbalik pag may kalaban, merong spiritual na titira sa iyo, kulang barang o kaya ay babalik kusa sa gumagawa pag merong sangkap yung ganito yung yung pangproteksyon. Ito naman isa din sa mga sangkap ko. Yan. Ito, so maliit lang ito, may malaki dito, so doon kumuha lang ako ng maliit pang sangkap kasi maliit lang yung ginagawa ko. Ito yung baliting dagat. So sa dagat pa rin ito makukuha. So panglaban din ito sa kulam, barang, pati sa mga aswang. Yan. At ito naman ay yan, dinurog ko na rin. Yan. Ito ay black tourmaline na bato. Yung black tourmaline ay nakikilala bilang magaling sa panglaban sa mga evil spirit. Yan, isa itong kristal na bato. Yan. So ito naman yung iba, yung dinurog ko na isang pandakaki na makikita din sa ilalim ng dagat. So maganda din ito ipanghalo sa langis at saka sa mga kalmin. Ayan. Siya. Marami pa ito. At saka marami pa hindi ko na ipakilala sa inyo dito. Ayan lahat. Ayan. Ayan. Hindi ko na ipakilala kung ano yan lahat. Importante
Kung mas marami kang sangkap ay mas mainam. Pero pwede din naman kung wala kang sangkap, pwede rin kahit lahat ay puro orasyon lang ilagay nyo. So kailangan lang ay buhayin ito, at kailangan din sa pagbubuhay ay kinakailangan din ng isang tao na nakapagpagana ng mga orasyon. So mainam yan, yan ang pinaka-importante kung nakapagpagana ba tayo ng orasyon. So mainam kung kukuha kayo ng mga gamit, kung hindi nyo alam kung paano ito buhayin, so doon kayo kukuha sa mga manggagamot. Kasi alam natin yung mga manggagamot, lalo yung mga nakikipagkumbate na sa mga kulam, barang o anong paman, ay alam naman natin na nakipaglaban sila. So alam natin na gumagana ang kanilang mga orasyon. So ayan, so ganito po gawin natin. So itong testamento na ito, mayroon kayong kahit anong testamento, pwede nyo magamit. So kailangan ay buhayin mo muna bago nyo gamitin. So tiklopin po natin ganyan. So kailangan po natin ay palabas. Yan. Pagtiklop po natin yan, papunta po sa atin. Yan. Kailangan pagtiklop ay papunta sa atin. Ibig sabihin ay proteksyon sa loob, pang loob natin. Yan. Kung gumagawa tayo ng mga proteksyon, gusto natin pang proteksyon, hindi siya pang opensa, so kailangan ay ang pagtiklop ay papunta po sa atin. Yan. Yan siya. Yan. Lahat ng tiklop ay papunta sa iyo. Yan. At tapos may space dito. Ayan, dito mo ilagay yung mga ano. Ayan. Dito mo ilagay yung mga sangkap. Ayan. Bali, ganituhin mo. Butasan mo. Ayan. So, ilagay nyo yung mga sangkap, halo-halo. Ayan. Ayan. Sakto lang ilagay mo, na konti lang, na sakto lang, hindi siya hindi siya mapuno. Ayan. Tapos ito yung sinukuan. Tapos itong bato. So maganda pala ito yung kahoy na naging bato na sinukuan. So maganda din ito sa pagpasuko ng kalaban, pati rin sa bala at patalim. Ganun din yung ganun din ito yung kidlat. Ito. Yan, maganda din ito, hindi lang sa masasamang espiritu, sa masasamang kapangyarihan, ay maganda din sa mga taong masama. So pag meron tayo dito, sigurado ay ligtas tayo sa mga panganib. Yan. So bali ito, yung mga kahoy na pala, yung mga kahoy na pangsangkap natin dito, may nilagay pa ko dito na langis. Yan. Ito ay langis ng niyog na walang mata. So pag maglagay po kayo gaya nitong ganito, yung corales, kailangan po ito basahin ng langis. Yung iba kasi dito ay sa langis sa garapa nilalagay. So kailangan siya ay basahin ng langis. Yan. Ganun din yung mga kahoy. Ito yung kahoy na tinatawag na bakan. Pangunta ito sa sa aswang. Yan. Ito naman ay tinurog ko na isang libon na kawayan. So ilagyan din ng langis. Yan. Tapos ilagay dito. Ito yung pandakaki na dinurog ko. Ito ginagamit po ito sa karamihan ng manggagamot, yung pang-ipit. Yan.
Lagyan din ng langis, tapos lagay dito. Yan. Ito naman ay yung tawag natin na baliting dagat. So, lagay din dyan. O, ayan, puno na yung laman natin. Ayan. So, titiklopin natin. Kuha kayo ng tawag nito na masking tape o anong tawag nito. Okay. Packaging tape. Ayan. So, ang paglagay po dito, so i-close po natin para hindi siya mahulog yung mga sangkap. So, ang paglagay po natin ng packaging tape ay kailangan ay pa-cross, di ba? Pag ganyan natin. So, bago natin ipa-cross, ilagay muna natin yung yung orasyon na pangunpa sa lahat ng mga sasamang espiritu, elemento. Ito, yan. So, yung sulat kamay. So, ganito pa rin. So, palabas yung orasyon. Dapat hindi siya paloob, palabas. Yan. Tapos, papunta sa'yo. Yan. Kada tiklop ay papunta sa'yo. Yan. Itong mga sinusulat po natin ay kailangan po natin kukonsagrahin muna bago natin gawin, ha. So pagkatapos nating makonsagra ay buhay na yung orasyon, ito na gawin natin yung calmants. Ilagay po natin dito sa harap. Yan. So kanina yung pag-package natin papunta dyan, so ngayon papunta naman dito sa gilid, pa-cross, ha? Yung sign of the cross, para takot yung mga masasamang elemento, masasamang espiritu. Yan. Yan siya. Yan, cross yan. Bali, sign of the cross siya. Paganyan, cross. Tapos nito ay lagyan nyo po ng dito, yung para hindi siya mabasa sa ilalim pag maliligo yung sumusot nito o kaya maulanan. Lagyan nyo ng ang tawag nito, masking tape. Yan. So ibalot nyo siya, ganun pa rin. Dito, lagyan mo sa babaw. I-make sure na wala po siyang singaw, na walang tubig na makakapasok. Ayan. Ayan. Wala siyang tubig na makakapasok. I-flop natin yan para siguradong wala siyang makapasok na tubig. Ganyan. Ayan. Ayan. Make sure lang po, ayan, na mabalot ng maigi. Balutin po siya ng maigi. Ayan. Ayan. Balutin siya ng maigi para hindi siya mababasa. Yan siya, diba? Yan ang mukha niya. So, kahit mababasa ay hindi siya maano yung loob, ha? Hindi yun madurog yung loob niya. So, ang maganda kasi dito kapag gumagawa kayo ng mga proteksyon na merong mga sagradong kahoy o kaya mga mutya, kasi kahit saan ka makapasok ay wala itong bawal kasi meron itong mga mutya. So, mga
likas na ano, pangkalikasan. So, tapos ito ay ano, ibabalot po ito ng ano, ibabalot po ito ng tinatawag na pwede telang pula o telang itim o kaya yung sapin ng ng motorsiklo, yung sa upuan. O maganda yun ilagay kasi hindi talaga makapasok yung tubig. So bali ito po ipapakita ko sa inyo ha. Ito po siya. Yan. Maganda ito. Kasi hindi ito mababasa. So pula, pwede din itim. Yan. So bali ito na po yung finished product natin na ginagawang Calmin. Ganito. Yan. Kung marunong kayo magtahi, pwede kayong mismo kayo ang magtahi o kaya ipapatahi nyo. Yan. So kailangan ay lagyan ng ganito para papasukan ng lagyan ng tali. Yan. Pwede siya ikwintas, pwede din siya ikalmin. Yan. So, ito po, okay na po, tapos na. So, bali yung mga shout out nga pala sa page ko, sa Kaalaman Bertud ng Mutya. Bali, sana po ay share nyo po ito, like and share and subscribe na din po. Para marami pa tayong matutulungan at marami pa tayong matuturuan at para active kayo sa mga bago kong i-upload. Magtuturo ako ng mga gaya nito, protection at saka proseso sa mga panggagamot. Okay, maraming salamat po. God bless.